Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, our Creator, who created us in His image and likeness. He loves us so much that He wants us to be with Him in His kingdom for all eternity. We are His treasure, and our inheritance is our Father. We are the apple of His eye. And I also worship my Jesus Christ, the only Savior, the only Redeemer, the only Mediator to the Almighty God. Jesus Christ, the Lamb of God, the Messiah, the coming King. And He is also our friend. And He also wants us to be with Him, to reign with Him in His kingdom that will never end. And I thank the Holy Spirit for showering us with blessings and fruits every day, for reminding us of the teachings of our great teacher, Jesus Christ, in the words of our Father, Yahweh, Jehovah, Almighty God, righteous Father, El Shaddai. So, last time we read Deuteronomy chapter 26, no? Dito sa Deuteronomy chapter 26, it's about the first fruits and the tithes. Na pagdating ng mga Israelites sa land flowing with milk and honey, dapat nakahanda na sila. Yung produce of the ground, ilalagay nila sa basket. I-offer nila kay Almighty Father as a way of saying thank you or gratitude for giving them the land. Dahil promise ni Almighty Father yun, so magpapa-thank you ang mga Israelites. Kaya tayo, magta-thank you rin tayo kay Almighty Father. Kahit ano ang nangyari sa buhay natin, Lord, thank you, Lord. Kasi lahat yon may dahilan. May dahilan yon para mapalapit tayo sa tatay natin. Yung ibang mga tao hindi na nakikita yon, hindi nila alam. Akala nila galit sila si Almighty Father sa kanila kaya sila nakakaranas ng trials and tribulations. Hindi nila alam na yun ang way ni Almighty Father to call on His children. Dahil pag puro blessings tayo ng blessings, na tatanggap tayo na yumayaman tayo dito sa mundo, ang tendency nakakalimutan natin si Almighty Father. Kaya si Almighty Father, He allows things to happen to us, to wake us up, to remind us that we are only His creations. So, ang tatanggap ng basket nung time na to, dahil may priest pa nung time na to, ay ang mga priests. Ngayon, sino nang tumatanggap ng offering natin? Ang offering natin or ang tithes natin, offer natin kay Jesus Christ, the high priest, in the order of Melchizedek. At dito binabagat may father was an Aramean or Syrian kasi nga galing si Abraham sa Padam Aram na Syria. Sakop ng Damascus din yon, Syria. Kaya binanggit Syrian or Aramean. Abraham, Isaac, and Jacob, no, about to perish. Kaya nagpunta sila ng Egypt. Inalaw ni Almighty Father ang mga Israelites to go to Egypt. 70 lang sila, pero pinadami sila ni Almighty Father. Nabasa natin yung listahan ng mga anak ni Israel or Jacob. Kasama na yung mga apo niya, kasama na yung mga asawa nila, 70. But the Egyptians maltreated the Israelites. And so they became slaves for 420
years. Ilan nga ba yun? $430 sorry. Exodus chapter 12 verse 42, 41. Pero ang sabi ni Almighty Father, 400 years. Kasi nga yung 30 years na yon, 400 minus 30, yung 30 years na yun, hindi pa sila slaves. Maayos pa ang pakikitungo sa kanila ng mga Egyptians. And then, nung nahihirapan na sila, they cried to the Almighty Father to save them because the Egyptians oppressed them. Minamaltrato sila. Ginagawa silang walang kwentang tao. Minamaliit sila ng mga Egyptians. Kaya ang ginawa ngayon ng mga Israelites ay they prayed to the Almighty Father. Pero alam naman ni Almighty Father na mangyayari yon, na magiging slaves ang mga Israelites. It's the design of the Almighty Father. Bakit ginawa ni Almighty Father na design yon? Para sa atin sa ngayon, to understand our Father, na tayo ngayon ay nasa Egyptian, or Egypt, no? Buhay natin, bondage of sin and shame. Nasa Egypt tayo, yung buhay natin. And then, paano nakaligtas ang mga Israelites sa Egyptians? Nagkaroon ng Passover. Kaya pinalaya sila ng mga Egyptians dahil yung angel of the Lord pinatay ang mga firstborn of the Egyptians. Ngayon, nakalaya tayo because Jesus Christ, He died on the cross. Si Jesus Christ ang sacrificial lamb. Yung time nung sa Egypt, they killed lambs, no, para kainin ng kanilang family. So sa ngayon, anong nangyari? Si Jesus Christ, He died on the cross. Kaya nga yung Passover, nagko-coincide nung time na si Jesus ay pinatay. Hindi nagkataon yon. Yun ay design ni Almighty Father para maintindihan natin na yung tayo ay nasa wilderness, yung mga Egyptians nasa wilderness. Maraming tayong trials and tribulations dito. At kailangan nating makapunta sa promised land. Itong mga Israelites, kailangan makapunta sa kanilang promised land. Yung a land flowing with milk and honey, yun ang promised land. Milk, puro highly nutritious yung milk. At saka nutrient dense source of essential vitamins and minerals, including protein, calcium, phosphorus, potassium, vitamins A, D, and B12. Designed to support growth, providing high-quality protein for muscles, calcium for bone strength, and energy for the body. So, kaya sinasabing land flowing with milk and honey, magiging malakas tayo. Strength, no? Or strong. Ngayon, yung honey naman, hindi nabubulok. It's for all eternity. So, sa ngayon, sinisimbolize nito ay milk and honey, noon literal na maraming pagkain dun sa Israel. Ngayon, ang symbolism ng milk and honey ay ang kingdom of Jesus Christ. That's the land flowing with milk and honey. Kung nakikita natin yung comparison is kano. So dito si Moses, binibigyan niya ng heads up yung mga tao kung anong gagawin nila pagdating nila sa promised land. Pati yung tithe, kanino ibibigay ang tithe? Increase in the third year, to every 3 years ba ang ibigay ng tithes? Kayo, tuwing kailan kayo bibigay ng tithes sa congregation ninyo? Monday, Wednesday, Friday, Saturday, araw-araw na nangingi ng tithes.
Hindi ganun si Almighty Father. Hindi ganun si Jesus Christ. Ang gusto ni Jesus Christ, our whole being, deny ourselves, take up our cross, and follow Him. Denying ourselves, not just a 10%. At para kanino ang tithes dito sa Old Covenant? Levites, stranger, fatherless, and widow. Mga people who are in need. Yung mga walang nag-aalaga. Hindi sinaswapang to ng mga leaders. Pinapakain to sa lahat. Kaya nga si Jesus, di ba, nagpakain siya ng 3,000 men, hindi pa kasama sa bilang ang women and children, at nagpakain din siya ng 5,000 men, hindi pa rin kasama doon ang women and children. So, nakalista sa Bible, sa New Covenant, twice nagpakain si Jesus, no? Ng tao. Pero, hindi na nailista ron kung mas madami pa rin ang panakain ni Jesus na iba pang mga instances. Kasi nga, lahat ng ginawang miracles ni Jesus, hindi na maikasya sa Bible. Example lang yung mga binanggit sa Bible, mga paisa-isa lang. Kasi umuulit-ulit, no? Umuulit-ulit. Naintindihan natin. Umuulit-ulit yung miracle ni Jesus pero iba-ibang mga tao. Ngayon kumukuha lang sila ng exact example para mai-record sa Bible na nagawa ni Jesus yon. Pero umuulit-ulit yun. Marami siyang pinagaling, maraming bulag na nakakita, bingi nakadinig, maraming mga pilay naglakad. May mga sakit na skin diseases, marami, hindi lang nailista sa Bible o sa New Covenant kasi nga may sample na. So, sino ang tutulungan? Levites, strangers, fatherless, and widow. So, sa ngayon, ano ang sinisimbolize ng Levites? Levite means, or Levi means join. Mga kaisa natin, kasama natin, neighbor natin, brethren natin. Yun ang tutulungan natin para sa kanila yung tithes and offering. Panglahatan. At yung tithes and offering, or kung may pera ka, may pagkain ka, hindi mo ibibigay sa mga taong namatay na. Dahil pag binigay mo sa taong namatay na, ibig sabihin yung worship mo yun. Patay na, papakainin mo pa. Paano kakain yon? May bibig pa ba yun? Kung may bibig yun, wala na siyang digestive system nun. Ha? Spirit na siya. So, paano siya makakakain? Hindi, sinusunog naman naman yung pagkain, kaya nagiging usok. Usok? Ano yun? Kaya nga ayaw ni Almighty Father, no? Malimba, yung mga ancestors ninyo, nag-offer kayo ng pagkain. O naghahanda pa kayo ng plato sa mesa. Or kinakausap pa ninyo yung mga taong namatay na. Hindi na kayo maririnig nun. It's either nasa eternal kingdom sila or eternal damnation. Pero hindi na kayo madidinig nun. Ang makakadinig lang sa inyo, si Almighty Father at si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Omniscient, omnipresent, omnipotent, si Jesus Christ. Tsaka si Almighty Father. Pero magkaiba si Jesus Christ, magkaiba si Almighty Father. Si Almighty Father, He created this world just by His words. And si Jesus Christ, kasama na ni Almighty Father when He created us. At si Jesus Christ at pinadala ni Almighty Father to save us, to redeem us. So magkaiba, si Jesus Christ, iba si Almighty Father. Pero, nabanggit ni Jesus, kaisa niya si Almighty Father. At kung kaisa ni Almighty Father, si Jesus Christ, tayo kaisa natin si Jesus Christ. Therefore, kaisa rin natin si Almighty Father. No? Ano yun? If A is equal to B and B is equal to C,
A is equal to C. No, parang ganon. Ha? Naintindihan mo, Iska? Naintindihan ko. Naintindihan ba, Mama? Baka hindi. Look down from your holy habitation from heaven. So, saan nakatira si Almighty Father? Sa heaven. Ha? Hindi siya tumitira sa gawa ng kamay ng tao. Hindi siya tumitira sa building. Hindi siya tumitira doon. Si Jesus Christ. Tayo ang church, tayo. Bakit tayo? Pag nagsasama-sama tayo, we are worshiping our Father. Tayo ang church. Tayo ang temple of the Holy Spirit. No? Dito sa Old Testament, it's literal. Ngayon, dapat sundin si Almighty Father because we are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. At nakalagay sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, Proverbs chapter 30 verse 6, at sa Revelation chapter 22 verse 16, ano yon? You shall not add to the word which I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God which I command you. Yung commandments ni Almighty Father, yung 10 commandments, yung mga pinag-uutos niya na iba pa, na law, no, in statutes, hindi pwedeng ibahin. Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ngayon sa Proverbs chapter 30 verse 6, do not add to his words, lest he rebuke you and you be found a liar. Pag may nagdadagdag or binabawas, gaya na example ng 10 commandments, no, binawasan yung 10 commandments, anong tawag doon? Binawasan mo yung 10 commandments. Ginawa mong 10 commandments nga, pero iniba mo ang numbering. Ano yung tawag doon? You are a liar. If you are a liar, then sino ang father of all lies? Si Satan. So, hindi mo sinusunod si Almighty Father. Kung hindi mo sinusunod si Almighty Father, isa lang yung sinusunod mo, si Satan. Hindi ko salita to ni Almighty Father. Masakit magsalita si Almighty Father. Matagal na natin siyang sinasaktan. Kaya si Almighty Father, diretso siya magsalita, hindi siya paligoy-ligoy pa, hindi siya gumagamit ng mga politically correct words. Hindi siya nagsisikret sa atin. Walang secret sa atin si Almighty Father. Lahat binibigay niya yung sagot nandito sa Bible. So dito tayo sa Deuteronomy chapter 27. Ngayon, papasok na, no? Bago pumasok ang mga Israelites sa land flowing with milk and honey, may pinag-uutos pa na magkaroon ng palatandaan parang memorial, no? Para matandaan nila ang kanilang gagawin. Ano yon? Now Moses, with the elders of Israel, commanded the people, saying, keep all the commandments which I command you today. Paulit-ulit sinasabi, sundin ang commandments, sundin ang commandments. Ayaw ni Almighty Father na mapahamak tayo. Kaya inuulit-ulit yon, keep the commandments, keep the commandments. And it shall be on the day when you cross over the Jordan, to the land which the Lord your God is giving you, that you shall set up for yourselves large stones and whitewash them with lime. Malalaking tipak ng bato at merong pinunasan or binuhusan ng lime. Whitewash them with lime. Bakit i-whitewash ng lime yung bato? Para maging matibay ang bato, yung surface nun, maging sturdy and durable over time. At saka, protective mineral coating na rin yung lime. Kaysa sa pintura, wala pa naman pintura, no? Mas magandang gamitin ang lime.
for calcification and strengthening yung lime. Also, long-lasting bond. Breathability, ibig sabihin hindi mag-aamag, hindi magkakaroon ng molds and mildew. Hindi siya madaling masira. No, kasi yung bato, pag matagal ng nakatenga, yung mabilis nagpupulbos na. Ito, pag binuhusan ng whitewash ng lime, hindi agad-agad. At saka, yung lime ay weather protection. Protective barrier against weathering, wind, rain, and UV radiation. Kasi nasa arawan yun, naka-expose. And then, meron ding antimicrobial properties. Due to its high pH, lime naturally prevents mildew and moss growth on the stone, keeping it healthier and stronger. Kaya yun ang pinag-utos ni Almighty Father, buhusan ng lime or punasan ng lime. Tapos, anong gagawin doon sa bato na malalaki na tipak? You shall write on them all the words of this law when you have crossed over, that you may enter the land. Bago kayo papasok sa land, susulat nyo sa malaking tipak ng bato, pagkatapos nyo i-whitewash ng lime, susulat nyo yung mga commandments of the Almighty Father. Bago pumasok ng land, which the Lord your God is giving you, a land flowing with milk and honey. So abundance and for all eternity to, ibig sabihin. Just as the Lord God of your fathers promised you. Gaya ng promise ni Almighty Father sa mga ninuno nyo. Tayo, ngayon, hindi na natin alam kung kasali ba tayo, na anak ba tayo ni Abraham, no? Pero, surely, anak tayo ni Noah. So, lahat tayo, saan tayo galing? Sa Mount Ararat. So, wala ang magsasabi na dito kami pinanganak, dito ang mga ninuno namin. Hindi totoo yun. Ang galing tayo sa Mount Ararat, and then from Mount Ararat, before Mount Ararat, saan tayo galing? Kay Adam and Eve, kay Seth, no? So, after ni Seth, si Adam and Eve, and then si Adam, papunta kay Almighty Father. Kanino tayo ngayon galing? Kay Almighty Father. Kaya dapat natin siyang sundin because He was the one who created us and built this world. And there shall build an altar to the Lord your God, an altar of stones. You shall not use an iron tool on them. Pag gagawa kayo ng altar doon sa lugar na yon, huwag kayong gagamit ng iron tool. No? Bakit hindi gagamit ng iron tool? Kasi yung iron tool, acidic yon. Hindi pwede. Kasi yung acid will etch and damage the surface. Kaya, yung iron tool may kalawang, hindi pwede gumamit ng iron tool. Bato sa bato, yun ang pwede. You shall build with whole stones the altar of the Lord your God and offer burnt offerings on it to the Lord your God. You shall offer peace offerings para magkaroon ng kapayapaan sa nation, and you shall eat there and rejoice before the Lord your God. Magpasalamat kay Almighty Father. It's a celebration. And you shall write very plainly on the stones. Plainly lang ang pagkaka-write. Isulat nyo plainly. Hindi, wala mong magdi-design ng drawing. Wala na ganon. Write very plainly on the stones all the words of this law. Then Moses and the priests and the Levites spoke to all Israel, saying, take heed and listen. Makinig kayo at sundin, O Israel. This day, you have become the people of the Lord your God. Ngayon, kayo na ang mga tao ni Almighty Father, people of the Lord your God. Simula sa araw na to, kasi nga,
magkakaroon na sila ng nation. Dati, pakalat-kalat lang sila sa wilderness, galing sila ng Egypt, tapos pakalat-kalat sila sa wilderness. Ngayon, binigyan sila ni Almighty Father dahil promise niya ni Almighty Father kay Abraham, Isaac, and Jacob. Tayo, dahil galing tayo sa Egypt, yung pamumuhay natin, and then pakalat-kalat tayo sa wilderness, pakalat-kalat tayo dito sa mundo. Pakalat-kalat tayo dito sa mundo. Sometimes hindi natin alam kung saan tayo pupunta, saan tayo pupulutin, hindi natin alam ang future, pero we have a future with Jesus Christ and our Father. Meron tayong bahay, meron tayong nation, nakalagay sa Book of Revelation. Verse 10, therefore you shall obey the words of the voice of the Lord your God, and observe His commandments and His statutes which I command you today. So, inulit-ulit, obey the commandments, follow the statutes. Ulit-ulit yon para pumasok sa puso at isipan ng tao. Dahil malilimutin ng tao eh. Verse 11, and Moses commanded the people on the same day, saying, These shall stand on Mount Gerizim to bless the people when you have crossed over the Jordan. So ito ang mga tao na tatayo sa Mount Gerizim. Mount Gerizim symbolizes abundance, no? And fruitful ang lugar. Yun ang Mount Gerizim. Magandang lugar, fruitful, abundant, verdant place, no? Ngayon, binanggit dito, when you have crossed over the Jordan, nakalagpas na kayo, tumawid na kayo ng Jordan River. Itong si Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin. Binanggit dito, when you have crossed over the Jordan, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin, and they shall stand on Mount Ebal to curse Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. Bakit binanggit si Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin? Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng Simeon? Hear and join. Levi, join in praising God's support or increase or addition, the son of the right hand. Pakinggan at maghalo-salo na purihin ang ipinadala ni Almighty Father, the son of the right hand. Yon ay blessings, no? Yun ang isisigaw ng Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin. Yun ang kanilang meaning ng names nila. Ngayon, verse 13, and they shall stand on Mount Ebal. Sa Mount Ebal naman, ang tatayo naman ay itong sila, Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. So sa Mount Gerizim, sa Mountain of Abundance, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin. And sa Mountain of Hopelessness and Lacking, no, yung Mount Ebal, sinisimbolize no, na barren land. And they shall stand on Mount Ebal to curse Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. So yung una, blessing, no? Ang sasabihin ni Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin. Ang sasabihin naman na curse, ang magsasabi ng curse sa Mount Ebal, Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. Ano naman ibig sabihin nito? Yung name nila, behold, the Son will give joy and blessing, and He will dwell to judge those who struggle. Yun ang curse. Ano ang blessing? Ang blessing, ulitin natin ang blessing, ang isisigaw, no? Hear and join, makinig at magsama-sama sa
pag-worship and praise sa ipapadalang God's support, the Son of the right hand. Yon ang blessing. Ipapadala si Jesus Christ. Kaya makinig at mag-join sa pagpupuri kay Jesus Christ ay pinadala ni Almighty Father na magtutulong sa atin. Yun ang blessing. Ano ang curse? Yung curse kasi it's hopelessness and lacking, Mount Ebal, no? So Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. Ano yung curse? Behold, the Son, si Jesus Christ, will give joy and blessing, and He will dwell to judge those who struggle or wrestle. Yun naman ang curse. I-judge naman. Ha? I-judge yung mga kulang. Yung hopelessness, yung mga taong matitigas ang ulo. Kasi dalawang mountain yon magkatabi. Mount Gerizim and Mount Ebal. Pero kitang-kita ang difference dahil Mount Gerizim is abundance. Mount Ebal, it's lacking, no? Or barrenness. And the Levites shall speak with a loud voice and say to all the men of Israel. So, hindi binanggit si Manasseh and Ephraim, no? Ang binanggit lang talaga yung originally yung 12 tribes. And the Levites shall speak with a loud voice and say to all the men of Israel. Sa lahat ng tao. Levites sa magsalita to, sama-sama. Cursed is the one who makes a carved or molded image. Pag sinabing cursed, no? Pag sinabing cursed, ano ibig sabihin ng cursed? Sumpa. Pag magkakasakit ka ba, isinumpa ka? Pag pangit ka ba, isinumpa ka? Pag kulang-kulang ba ang iyong parts, sinumpa ka? Hindi yun ang sumpa. Ang sumpa ay ang eternal damnation, that's hopelessness. Wala nang pag-asa. Nandun na sa impyerno, that's hopelessness, that's the curse. Yun ay death. Kaya sinasabing death, wala nang hope doon. Pero yung mga souls na nasa impyerno, nakaka-experience pa rin or na-feel nila ang pain and suffering sa impyerno. Pero pag hopeless na, that's death. Kaya curse yon. Kaya mapupunta sa impyerno, ibig sabihin ito, is the one who makes a carved image or molded image. Hindi ko salita to ni Almighty Father. Gumagawa ng carved or molded image. Kahit na ng image, tapos sinasamba ninyo. Ginagawa nyo yung lucky charm, ginagawa nyo action figure, tapos luluhuran nyo at dadasalan nyo yung action figure. Bakit curse yon? Unang-unang utos ni Almighty Father, di ba? Wag nang gagawa ng gano'n. Unang-unang utos dito, yung pinaka-curse. Kasi wino-worship ng mga tao. Ang gawa ng kamay ng tao, ang kamay ng tao, madumi ang tao, madumi, tas gagawa ka ng korting tao, nasasabihin mo yun si Jesus Christ, yun si Almighty Father. That's abomination. Hindi yun si Almighty Father, hindi yun si Jesus Christ. Hindi mo pwedeng may lagay sa isang kahoy si Jesus Christ. Because He's larger than life. Powerful si Jesus Christ. Hindi mo siya pwede may lagay sa isang picture tapos sasambay. Hindi. Jesus wants to be worshipped in spirit and truth. And so is our Father. Pag sasabing spirit and truth, truth ba yung carved image or molded image? Hindi yung truth. Action figure yun. Hindi naman yun ang tunay na mukha ni Jesus. It's an abomination or detestable thing. Karumal-dumal. Kahindik-hindik. Abomination to the Lord. Kasumpa-sumpa. The work of the hands of the craftsman. And sets it up in secret. Di ba pag nagsiset up sila, secret lang yon? Kasi ayaw nilang makita kung paano ginagawa. Kasi ang pangit pag ginagawa kalbo, tapos kahoy, tapos imamasilya mo, tapos pag nabuo na action figure na,
Tapos, doon ka magdadasal. Hindi, ano pa, bibisikan pa muna ng tubig. O ano klaseng tubig yun? Saan galing yun? Alam naman natin, ang purification water, hindi lang yun basta tubig. Ha? Merong heifer, may hyssop, may cedar wood, ano pa isa? Scarlet wood. No. Pero kahit na may ganon, wala na rin yun dahil ang naglilinis sa atin ay ang banal na dugo ni Jesus Christ. And all the people shall answer and say, Amen. Tapos ibinibenta pa ninyo. Tapos sasabihin nyo, hindi, swerte yan, swerte. Walang swerte kay Almighty Father. Hindi dapat gumagamit ng salitang swerte ang mga anak ng Diyos dahil blessings, hindi swerte. Kasi pag sinasabing swerte, nagkataon lang. Ha? Yung swerte mo naman, nagkataon lang. Hindi nagkakataon yun. Ginagawa ni Almighty Father to teach us. Verse 16. Cursed is the one who treats his father or his mother with contempt. Ano ba yung contempt? Hindi nire-respeto. Hatred, loathing, disgust, detestation, dislike, disdain. And all the people shall say, Amen. Itong mga parents na sinasabi, father and mother, hindi lang ito magulang, kundi yung mga taong nagpalaki sa'yo o nagsuporta sa'yo nung maliit ka pa. Ang mga tao kasi, hindi tayo perfect. Ang mga magulang, hindi tayo perfect. May mga tao dyan, galit sila sa kanilang magulang. Hindi nila alam na ang magulang nila, meron ding mga imperfections. Ngayon, pag yung bata na yun lumaki at naging magulang siya, doon niya lang yung maiintindihan na hindi pala ako perfect. Kasi pag nagkaanak din siya, yung anak niya, galit din sa kanya. Kasi nga, hindi tayo perfect. Marami tayong mga pagkukulang. Sana maisip ng mga bata yun. At maisip din natin. No? Kaya mahalin natin ang ating mga magulang. Ang tatay ko, kahit gano'n yun. Ano na yung tatay ko? Wala na yung tatay ko, pero buhay si Almighty Father. Siya ang tatay ko. Si Almighty Father, He is perfect. Ngayon dito, ang sinasabi, bigyan ng respeto. Ha? And all the people shall say, Amen. Dahil kung yung magulang mo rito sa mundo, hindi mo nire-respeto, paano pa yung magulang natin na si Almighty Father na hindi natin nakikita? Oh, yun ang ibig sabihin no. Dapat bigyan natin ng respeto kung talagang mahal natin si Almighty Father. Verse 17, Cursed is the one who moves his neighbor's landmark. Hindi lang to nag-uusog ng muhon. Ito rin ay nagla-land grabbing. Nagnanakaw ng lupa. And all the people shall say, Amen. No? Yung land grabbing ito. Hanggang ngayon, mga mayayaman, ang hilig mangnakaw ng lupa, ng may lupa, kakausapin lang nila yung nasa City Hall, tapos kakausapin nila yung Department of Land, Department of Agrarian Reform. Sa politics, no? Ganun ang ginagawa nila, tapos nakakakuha na sila sa titulo. Ang galing nga, di ba? Pera-pera. Kasalanan yon. Yung mayaman nga sila dito sa mundo, pero gumagawa sila ng kasalanan, saan mapupunta ka ng kaluluwa? Sa impyerno. Maganda nga ang buhay nila dito, pero mananagot sila kay Almighty Father. Verse 18, Cursed is the one who makes the blind to wander of the road. Blind. Hindi mo tinuturuan ng iyong brother or sister ng tama, bulag na nga, hindi mo tinalagay sa tamang direksyon. Dito, literal blind, inililigaw mo. Sa ngayon, yung mga blind na tao, dapat ilagay natin sa tamang direksyon. Brad dito, sister dito. Ito kasi nakalagay sa Bible. Tutulungan natin ang ating mga brethren sa ayaw man nila o sa gusto nila.
Dahil ang susundin natin si Almighty Father. Tapos sasabihin natin ng truth. Ano ba yung truth? Ang Bible. And all the people shall say, Amen. Curse the one who perverts the justice, do the stranger, the fatherless, and the widow. And all the people shall say, Amen. Sino yung nagpa-pervert ng justice? Yung mga nangangailangan na kailangan nila ng justice sa mundo. Yung mga judge naman, de-deny sila ng justice. Tumatanggap ng suhol sa mga taong mayayaman. That's why yung justice ay napapervert, nababaliktad. So, ang society natin, punong-puno ng mga tao na may mukhang pera, mapagmahal sa pera. The love of money is the root of all evil. Yung money itself is not the root of all evil, but the love of money. Mahal niya ang pera. Mukha siyang pera. And all the people shall say, Amen. Yung mga stranger, kawawa. Yung fatherless, kawawa. Yung mga orphans, hindi nakakakuha ng justice. Pati na ang mga widow, wala nakukuhang support sa society. Verse 20, Cursed is the one who lies with his father's wife because he has uncovered his father's bed, and all the people shall say, Amen. Bakit lies with his father's wife? Stepmother, stepbrother, stepsister, parang ano na kayo affinity na related by affinity, nakakahiya na yung ginagawa niyo, wala bang ibang makita? Lust of the flesh yun, na dahil kung talaga nire-respeto mo yung brother mo or yung sister mo or yung related sa'yo, na parang pamilya na kayo, hindi mo susundin ang lust of the flesh mo dahil maiintindihan mo, ay, kailangan irespeto ko tong taong ito. No. Respeto ang tatay. Respeto ang nanay, yung asawa ng nagbabasa kasi ako sa sa Blue App, may mga story doon na yung nanay naging asawa niya, yung anak ng asawa niya. Parang gano'n. Yung ang labo kasi yung nanay pinatulan niya yung asawa na lalaki ng anak niya na babae. Para ng mga aso, no? Ha? Isang lalaki, may nabuntis siyang babae, tapos yung nabuntis niyang babae, may nanay, nakaedad niya, parang gusto niya ring tabihan yung nanay. Ano yon? Hindi ko maintindihan. Ba't ganon? Kasi wala nang moral values. Tapos sasabihin niya, Christian siya. Hindi ganon. Ibang, kasi masyado ng inaano ng Christian ako. Kung talagang Christian, makikita sa by their works or by their fruits you will know them. Ha? Doon makikita kung Christian ka. By their fruits you will know them. Pati yung mga prophets, yung mga sumusunod kay Jesus Christ, saka kay Almighty Father. By their fruits you will know them. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Ako lang ako sa self-control, mabilis uminit ang ulo ko. Ba't nga na mabilis uminit ang ulo ko? Diba yung kahinaan ko, may bilis uminit ang ulo ko? Nilalapit ko yung kay Almighty Father. Cursed is the one who lies with any kind of animal, and all the people shall say Amen. Bakit? Kasi nga yung animal,
ibinababamba yung sarili mo para kang isang hayop. Ganun. Pati sa hayop, pumapatol ka. Bestiality, yun ano, yun ang tawag doon. Kinakain mo na niluluto mong adobo, tapos tatabihan mo, gagawin mong kaldereta, tapos tatabihan mo, yun, no. Irespeto mo, ibig sabihin yung katawan mo dahil tayo, we're created in God's image and likeness, tapos papatol ka sa hayop. Yan ha. Cursed is the one who lies with his sister, the daughter of his father or the daughter of his mother. And all the people shall say, Amen. No? Mga step, ano to? Step brother, step sister, half brother, kahit na buong kabatid, pinapatulan. Hindi ka tanggap-tanggap kay Almighty Father yun dahil marami ng tao sa mundo. Ha? Wala ka makitang iba? Nag-iisip ka ng malaswa sa kapatid mo? Last yun. Lakot ka kay Almighty Father, papatayin ka niya. Verse 23. Cursed is the one who lies with his mother-in-law. Ayan na. Mother-in-law. Step-brother, step-niece. Ano pa ba? Mga ganon, no? Mga extended family. Kasi family na nga. Kasi yung, ano doon yung betrayal. Family kayo, isa kayong bubong. Para kayong pamilya na ron eh. Isa may tatay, may nanay, family, magkakapatid, pamilya. Tapos, you betray each other. Yung respeto sa pinaka-head ng family, nawawala, no? Kasi, kung yung respeto sa pinaka-head ng family, hindi mo nirespeto, paano pa si Almighty Father na siya ang pinaka-head ng mundo na to? Ayun, ha? Hindi ka na kontento sa isa lang, ganon, gusto mo madami. Bakit? Lust of the flesh na yon. Hindi na love yon. Cursed is the one who attacks his neighbor secretly. Ano tong neighbor secretly, mga, hoy, alam mo ba? Pag gumaganon, alam ko na eh. Okay, hoy, alam mo ba? Pag may mga start na ng, alam mo ba? Si ano? Ayoko nung ganon. Pwede bang magdiretso ka ng salita? Alam mo, si kumare, Pero pag yung usapan, hoy, alam mo ba? Pag lumiliit yung boses na, uy, alam mo, ayoko nung ganon. Hindi ko alam bakit. Kahit ng bata ako, ayoko nung, ba't nililiit mong boses mo? Ilakas mo, ano? Tinabihan niya yung kanyang ano, tapos, di tapos. Kasi pag, hoy, alam mo, chismis yun. Gawin natin, factual, no? Bakit kaya niya tinabihan niya? Ano kayang problema nun? Ganon. Kaysa yung i-chismis mo lang, nagpapakalat ka lang ng kapangitan ng tao, kapangitan ng ugali ng tao, pinapakalat mo lang, pero wala kang solusyon na maibigay, wala kang input kung bakit siya nagkaganon, ha? Alamin natin, ba't nagkaganon siya? Kasi gano'n ang nangyari sa kanya, kawawa naman. Yun, doon natin maiintindihan yung tao. Hindi, uy, alam mo ba si ganyan, ganun yan. Tapos hindi naman totoo. No, chismis nga. I-verify natin, totoo ba yun? Uy, alam mo, sabi niya, ganun ka daw eh. Totoo ba yun? Okay, sige, totoo pala yun eh. Para matapos, no? Totoo yun. Totoo yun. Pag ginanong totoo yun, di tapos. Para mawala yung mga chismis ng mga chismosa dyan. Ang gagaling ng chismis sa mundo na to eh. Kaya minsan talagang ayaw ko na lumabas kasi ayaw ko na makipag-usap sa tao, puro chismis. No?
And all the people shall say, Amen. At saka, ano pa? Cursed is the one who takes a bribe to slay an innocent person, and all the people shall say, Amen. Ito yung killer for hire or solicitation or to commit murder. Magbabayad ka ng ibang tao para hindi madungisan ng kamay mo. Solicitation to commit murder yon. Kahit na tumanggap ka ng bayad para ikaw ay pumatay. O tumanggap ka ng bayad para manirang puri ka. O ito bayad sa'yo, siraan mo siya. Ipakalat mo yung chismis. Same din yon, ha? Sino ang magtatanggol kay Almighty sa mga tao sino magtatanggol sa kanila? Si Almighty Father. Kaya lagot tayo kung gumagawa tayo ng mga wickedness. Si Almighty Father magtatanggol sa mga naapi, sa fatherless, sa orphans, no? Sa mga widows or mga lalaking widowers or sa mga Levites, sa mga strangers, sa mga poor people na walang boses, hindi explain. Ang magtatanggol si Almighty Father. Cursed is the one who does not confirm all the words of this law by observing them, and all the people shall say, Amen. So ito ay summary ng 10 Commandments na sinabi ni Jesus, no? Anong 2 commandments na sinabi ni Jesus? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your being. And love your neighbor as you love yourselves. So, inuna dito ay ang pagmamahal kay Almighty Father. Just like in the 10 commandments, pagmamahal kay Almighty Father. Ano yung una yun? Cursed is the one who makes a carved image or molded image. Ito. Kasi kung mahal mo si Almighty Father, hindi ka gagawa ng carved image or molded image at magsasacrifice sa mga dead people. Ano pa? Kung mahal mo ngayon yung kapwa-tao, hindi mo ichichismis ang neighbor mo. Hindi mo siya nanakawan ng kanyang lupain or ng kanyang mga ari-arian. Hindi mo irerespeto mo dapat ang mga magulang mo dahil neighbor mo na rin sila. Tao to, tungkol sa tao to, sa society. Yung neighbor hindi lang kapitbahay, kahit malayong lugar, kahit sa ibang bansa, neighbor natin, brother and sister. At kung mahal natin ang kapwa-tao natin, hindi natin gagawa ng lustful behavior na tatabihan mo yung asawa ng iyong tatay, tatabi ka sa mga animals, tatabi ka sa iyong kapatid, tatabihan mo pati yung mother-in-law mo. A-attack mo yung neighbor mo at mag-take ka ng bribe sa innocent person. Itong mga to ay lahat na to ay sumisimbolo ng ating mga neighbor or brethren. Dahil yung parents natin, brethren na rin natin sila kasi in the eyes of the Almighty Father, once and for all lang tayo niya ginawa. Iba-iba lang ang time frame or generation kung kailan tayo pinanganak. So, kaya sinasabi ni Almighty Father, go forth and multiply para dumami na ang tao na naka-flames of fire pa lang. Kailangan nilang maging tao dito sa lupa. At nang maka-experience sila ng mundo na ito, at pag na-experience sila ang mundo na to, and they are victorious, makakabalik kay Almighty Father. Yun ang purpose ng life natin. Kaya tayo babalik kay Almighty Father to worship Him, to love Him, to serve Him, to reign with Jesus. Yun ang purpose kung bakit tayo nandito sa mundo. Kailangan nating ma-purge, kailangan nating refined, silver is refined, and
tested as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people, and each one will say, the Lord is my God. Zechariah chapter 13, verse 9. At ilan mga tao to? Ito ay 1/3 of the total population of the world since the world began. Dahil sila yung tayo, ang kapalit ng mga umalis kay Almighty Father. Yung sumama kay Lucifer, 1/3 of the angels sumama kay Lucifer. Ngayon, para sino ang kapalit ngayon natin? Sino ngayon ang kapalit nila? Dahil umalis sila sa heaven, dahil nga, they betrayed the Almighty Father. They rebelled against the Almighty Father. Sino ngayon ang kapalit nila? Tayo. 1/3 din. Kaya si Satan galit sa atin. Ha? Hindi nyo alam? Galit sa atin si Satan dahil tayo ang kapalit nila. Hindi na sila makakabalik sa heaven. Meron tayong nag-save sa atin, si Jesus Christ. Isinave niya tayo para makabalik tayo sa tatay natin. Ginawa na lahat ni Almighty Father. Dahil mahal niya tayo. And He's faithful to us. And He requires us to be faithful to Him. And to love Him. Kung mahal natin ang tatay natin, hindi tayo mahihirapang gawin ang mga ipinag-uutos niya. Kung mahal natin ang tatay natin. Paano natin mamahalin ang tatay natin? Deny yourself, take up your cross and follow me, sabi ni Jesus. Kasi si Jesus Christ, siya ang ating example in life. Kung paano mamuhay dito sa mundo. And Jesus is victorious. Kaya magiging victorious tayo because of Jesus Christ. Dahil ipinakita na sa atin ni Jesus Christ, this is the way, the truth, and the life. Dito na kayo dadaan. Ito na yung path to righteousness. Ito na madali na para sa inyo. Hindi na ninyo kailangan mag-offer ng mga animals. Dahil once and for all, Jesus offered His life. And His precious blood will never lose its power. Yun yung summary ng Bible. Na kahit hindi natin kabisado lahat ng mga verses sa Bible, alam natin yung kabuuan. Alam natin ang kabuuan. Start ng ginawa ni Almighty Father ang mundo na to up to the end. Bakit? Dahil nga para sa atin. Kasi hindi naman para kay Almighty Father, para sa atin, para maging maganda ang buhay natin. For all eternity yon, abundance for all eternity. Yun ang gustong i-share sa atin ni Almighty Father. Kaya pinadala niya si Jesus Christ. Si Lucifer, he rejected it. At ang ginawa ni Almighty Father, since they rejected it, the Lucifer and his fallen angels, ginawa tayo ni Almighty Father. Because our Father is loving. He has full of love in His heart. Kaya tayo dapat ganun din. We must be one with Jesus Christ, as Jesus Christ is one with our Father, and so we are one with our Father. Inilapit tayo ni Jesus Christ sa tatay natin. Nung pinanganak tayo dito sa mundo, nalimutan natin lahat. Everything, nalimutan natin. Even si Jesus Christ. Nang baby siya, and then habang lumalaki siya, kinakausap siya ng Holy Spirit. Nagkakaroon siya ng
wisdom and knowledge habang papalaki ng palaki siya. Pero deep in his heart, alam niya yon. Nung bata pa siya, habang lumalaki siya, deep in his heart, meron siyang mission. Alam ni Jesus yon. Dahil nasa sa kanya ang Holy Spirit. Ipinaalala sa kanya. Dahil namuhay siya as a poor person on earth. Poor siya when he was in this world. Kaya naalala niya. Kaya nga, di ba sabi ni Almighty Father, ang kakainin lang ni Jesus nung bata siya ay curds and honey. Yung curds na mumuong gatas yon. Yung honey, libre lang yon sa wilderness. Kasi mahirap, pag din ang pagkain mo, ibig sabihin mahirap lang kayo. Para matuto si Jesus to choose righteousness over wickedness. Kaya si Jesus, humble siya, hindi siya arrogant. So gagayahin natin si Jesus Christ. Wala na tayong ibang dapat na gayahin ng mga santo. Hindi yun. Si Jesus Christ na nga ang gumawa lahat eh. So si Jesus Christ ang gagayahin, hindi yung mga santo. Hindi si Peter, hindi si John, hindi si Paul, hindi si Ambrose, hindi si Christopher. Si Jesus. Kasi si Jesus, perfect. So sino yung ngayon yung gagayahin natin? Yung perfect. Example, sa school. May matalino sa school. May pinakamatalino sa school. Ano? Yung pinakamatalino sa school, na perfect niya yung exam. Lalapitan ngayon natin naka-perfect na exam. Ano ba yung exam? O ito, binigay ni Jesus, ito ang exam ninyo. O di may, ibinigay na sa atin yung exam. Alam na natin, ay ito pala isang mahirap to. Pero nakapasa si Jesus eh. May papasa rin namin because si Jesus ang may strength. Ha? Yung sa school dito sa mundo, selfish yung mga matatalino. Kasi gusto ng competition. Ha? Yun ang kalakaran ng mundo na to, yung competition. Kaya hindi akin na tong answer na to. Ha? Ako, kabahala na kayo dyan. Pero si Jesus hindi. Yung mga answers, binigay niya lahat sa atin. Ipinamudmud niya. Para makapasa tayong lahat. Compared do sa mga klase natin na nag-aaral tayo, swapang sa answer, gusto sila lang ang makapasa. Si Jesus hindi. Gusto niya tayong lahat ay makapasa to pass the test. Kaya iba si Jesus sa lahat. Son of Man, Son of God. Nadala ni Almighty Father for us. Thank you, and God loves us all so much.